Yes, Good morning! Yes, good morning po sa ating mga viewers na nanonood po sa ating ngayon dito sa ating live streaming. Yung ating mga kaibigan po na OFW, good morning po sa inyo. At saka yung mga kaibigan din po natin na nanonood sa iba't ibang groups. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghahayupan At pangisdaan. Yes. Yan. Sa ngayon kasi, marami pa rin nag-aalaga nito. Tignan muna natin, ano ba yung topic natin ngayon? Ayan. Native na baboy, isa sa magandang alagaan, hindi magastos sa pagkain at mabilis na pagkakitaan. Yan, yung katulad na nga na sabi ko, sa ngayon kahit marami nag-aalaga ng puting baboy, hindi pa rin maiiwasan na yung mga iba ay ito ang pinipiling alagaan. Oo. Iisa-isahin po natin yan kung bakit yung mga ating mga farmers ay pinipili pa rin ang alagaan nila yung mga native na baboy. Bago po yan, ay Yan. alamin po muna natin ano po ba yung mga common o mga lahi Yes. ng baboy na inalagaan po dito sa atin sa Pilipinas. Oh, yan. Oo. Okay, so isa na dyan is yung Q-Black. Or Yes. kilala rin sa tawag na Quezon Black. Oo, Oo. kasi yung baboy na yan ay mas kilala or inaalagaan sa bayan ng Quezon. Ito naman ay yung Benguet Native Pig. O syempre, obviously, from Benguet. Ay, hindi. Siyempre, yung pang Baguio din. Oo. Benguet, di ba? Oo. So, yung mga nababanggit po namin yan po ay originated dito, dyan sa mga lugar na yan. Okay. Ito naman ay Sinirangan. O, yan. Ako. Ano yan? Ilocos. Oo, sa alam ko, Ilocos. Simba. Ano yan? Sinirangan. Oo. Ito naman is Isubela. Ayan. So, syempre, Obviously. alam mo na, obvious yan. Alangang, saan yan? Oo, yan. Di ba? Oo. Then, Yuka. Nako, Ayuka. Yuka. Oo. Saan nga ba yan? Hula-hula yan. Saan? Kalinga. Kalinga. Yan, Oo, Kalinga. Parang ang layo, no? Mm-mm. Kalinga, dapat Kalinggan. Kalingan. Oo, diba? Pero alam nyo, yung isang ano na yan, sa Kalinga daw, ang ginagawa daw nila dyan na pagpapakain. Kasi yan ay talagang pagala talaga yung baboy na yan eh. Yung free range na baboy, pagpapakainin, kaya kilala siya sa yoka dahil ang tawag nila, yoka, yoka. Pag tinawag na ganun, lalapit na yung baboy kasi alam nila yun na yung okay, time yun ng pagkain nila. Okay. Kaya sinabihan na yoka. Oo. No? Pag sa yoka, yoka, lalapit na sila. Trivia pala yan. Trivia pala yan. No? Yan ay Mark Kaduki from Marinduque. Nako, alam ko yan. Yun na nga, sinabi ka. Hulaan ko na sana eh. Teka, Marinduque. Ayan. Ayan. May isa pa. May isa pa ba? Wala Ayan. na. Ayan. Wala na So, pala. ilan lang yan? Alam ko meron pang mga Yes, iba eh. actually May mga, ilan lang yan? Itong mga breeds na to, itong 6 genetic groups na to, wag dinevelop na siya ng mga iba't ibang university, tapos funded ng ating ahensya sa Yes. DOST card. So, kumbaga, masusing pinag-aralan yung mga breeds na may magandang, kumbaga, criteria, mga Yes. characteristics, pero kumbaga, originated pa rin siya dito sa atin. Oo. So, ilan lang yan sa mga breed na makikita natin na inaalagaan dito sa Pilipinas. Actually, bawat province talaga, merong talaga silang inaalagaan na kung saan nila nakukuha di ba? So, meron pang alam ko, meron pang ibang native na makukuha sa Palawan. Yes. Ilang natin na oo. meron din sila kanilang sariling native na baboy sa Meron Palawan. din sa Mindoro. Oo, meron. Ayan, di ba? Actually, Meron din. yung Mark Kaduki is from Marinduque and Mindoro yan. Ayun, di ba? So, at least, natutunan natin, baka hindi natin alam, basta alam nyo na native na Native. baboy. Isang klase Hindi- lang. isang klase lang. Iba-iba hong klase yan. O ba? Kung nakakuha kayo sa Quezon, Quezon Province, syempre, galing Quezon na native yan, di ba? Oo. Yan, kung tawagin nila native, pari-parihas lang yan, pero magkakaiba po yung breed o yung strain nila, pero may mga katangian pa rin po sila na magkakaiba kahit na po native. Oo, dahil nga, kung bakit ba mas gusto nilang alagaan yung native na baboy. So, normally ba, saan ba inaalagaan itong mga native? Ayan. Usually, kapag sa mga provinces ka, makikita mo lang yung mga native na yun, nakatali lang sa puno ng, Yun. puno ng mangga, puno ng niyog, yan. Puno ng kamatis, hindi naman. So, paano kung walang puno? Di papagalain. Papagalain. Yan yung Oo. sinasabi natin na kung bakit yung iba, lalo na mga sa province, yan ang kanilang inaalagaan kasi nga, hindi na masyado nangangailangan ng
kapital, liit lang yung magiging kapital mo sa pagninegosyo o yung pagkaalaga nito. O itali mo man lang, kung may malaki kang puno, itali mo lang siya. So kung malaki yung area mo, lagyan mo ng lapot, ipagala mo doon. May bakod lang. May bakod lang kasi sa ngayon, hindi mo na pwedeng hindi babakuran ang iyong area. Saan Dahil mapupunta? hindi naman namamatay, hindi naman nagkakasakit, biglang nawawala. So biglang napupunta sa ibang kapitbahay. Ay, wala namang pangalan mo na. Oo, kaya nga dapat pag may malaki yung area mo at pagala yung mga native natin, lagyan mo lang ng lambat. O yung iba ang ginagawa, yung mismong yung Kawayan. So marami alambre. So maraming mga indigenous din na mga materials na pwede nating gawing pangbakod sa ating area para hindi talaga makalabas yung ating mga aalagaang native. Ayan. Actually, yung iba nga ang ginagawa nila, para tipid na din. Sabihin na nating tipid na. Yung iba, nag-aalaga ng kambing, tapos yung native na baboy, nasa ilalim lang nung kulungan ng kambing. Yun. So, magandang tip po yan. Isa pa, yung iba naman na medyo nakaka-LL tayo o nakakaluwag-luwag, meron tayong parang sa puting baboy na paalagaan, pero yung iba hindi na nilalagyan ng simento. Lupa lang, tapos nilalagyan nila ng dayami, ipa, marami pa, kung sodas o yung iba, nilalagyan nila ng dahon ng saging. Yun ang nilalagay nilang flooring. Tapos pagala pa rin sila. Kumbaga, medyo magandang tignan o talagang makikita mo pag isang tingin mo natin yung mga native. So, isa po yan. At yung iba naman, pag malaki yung area, syempre, kung walang puno, syempre, tag-ulan, lalagyan lang natin ng habong o yung kanilang masisilungan. So, kung susumahin nyo, napakalit lang yung magiging kapital natin sa mga kulungan pa lang yan. Kasi hindi naman sila maselan, so kumbaga kaya nilang tiisin yung kahit medyo maliit. Yung tropical na condition dito sa Pilipinas, kayang-kaya ng katawan ng mga native. At saka in terms naman doon sa pakainan o painuman. Ayan. Pwede na nga yung, kunwari, may gulong kayo na hindi ginagamit. Ilagay nyo lang doon. Tapos yung pagkain nila, doon mo lang ilagay sa gulong na hinati. O kung wala naman po at wala talagang gulong, meron namang mga kawayan po na malalaki. Pwede nyo hatiin yun. Gawin yung pakainan or inuman ng mga native. Mga improvise. Improvise. Kumbaga yung iba naman, talaga mas maganda kasi yung gulong So, mabibili lang natin naman yan o mahihingi lang natin. Kasi pag kung medyo magaan yung mga lalagyan natin na pakain o tubigan, minsan masasagi. Malalakas minsan yung mga native naglalaro yan. Matatapon lang. At yung iba naman, medyo nag-i-improvise sila, naghuhukay sila ng lupa, tapos sisementohan nila yan ng medyo malalim. Tapos doon nila ilalagay yung pakainan o yung iba naman, yung hose, nilalagay na nila yung hose doon sa tubigan, and then, aanihan lang nila, bubuksan pong inumin na. Kasi kailangan lagi, anytime may magandang tubig din o malinis na tubig yung mga native natin. Maganda yun yung nabanggit mong nakahukay. Para stable yung kainan. Tapos lalagyan mo lang siya ng, alimbawa, kahit yung planggana. Yung palanggana. Kahit aluminum or yung plastic, ilagay mo doon. Nakabaon Tapos lang. nakabaon lang. Yun, ilagay mo, improvise. Ay, magandang tip po yan. Pwede yan. Pwede nating gawin yan. At least, madali linisin. Andun lang. Hindi na nila, kahit maglaro sila doon, hindi masisira. At saka din, for the security of the native, kahit na po sabihin natin na yung habitat talaga nila yung magsungkal ng lupa, for the security na rin doon sa ating mga native. Isa po yan. At saka doon sa in-terms naman sa pakain. So, itatanong natin, ano ba yung kinakain ng ating mga native na baboy? Diba? Yung iba, nakikita ko po yung mga leftover na mga gulay-gulay. Yun yung binibigay nila sa mga native na baboy. As is, yun lang po yung binibigay nila. Yes. Kahit prutas, pwede rin. Kaya maganda ding alagaan kasi ang mga native. Kahit ano po yan, kahit anong kinakain ng tao, pwede nila din kainin. Kumbaga, yung mga leftover natin, kung mayroon tayo mga gulay, prutas, pwede nating ipakain sa kanila. Tsaka di ba nasabi nga natin na matibay talaga yung resistensya din nila naturally. Pati rin yung, kumbaga yung means nung, kung halimbawa nagkaroon sila ng mga pagkakasakit, kahit yung mga herbal na plants, pwede natin gamitin doon sa pagtatain nila or kung meron silang parasite, skin parasites,
Tapos, yun, yung sa pagpupurga, kahit yung mga tinatanim na natin ng mga herbal plants, pwede natin gamitin dun sa, Yes, sa ay, mga oo, native. diba? Oo, saka tama-tama yan doon sa previous na naging discussion natin last Saturday, yung na-discuss natin pagkain, pwede po natin yung gamitin o pwede natin ipakain sa ating mga alagang Ayun. native. Ayun. Yung mga kamoting kahoy, yung mga gabi, pwede po natin ipakain yan. Kumbaga kung ano pinapakain din naman dun sa ibang puting, Puting baboy, baboy. nakakain din nila. Tapos much more pa, kasi nga hindi sensitive yung kanilang stomach. Ayun, oo. Yun ang kagandahan dyan eh. Kasi kahit may yung iba nga, hindi na nga pinapakuluan yung direct na. oo. So, ganun kalakas o katibay yung katawan ng mga native. Siyempre, sa ngayon po, lalo na kung mga iba-ibang breed, di pa rin naman natin maiiwasan magkasakit yung mga alaga Oo. natin. Lalo na nga yung parasite, una dyan sakit talaga yung parasite kasi nga Mhm. habit nila yung magsungkal ng Oo. lupa. So, kailangan pa rin natin magbigay ng extra supplement sa kanila. Ito yung pwede rin natin gamitin yung ating NBM, yung ating ATV, lalo na po, at least, paiba-iba yung condition ng ating panahon, nag-iiba rin yung sistema ng katawan ng native. Kasi sa ngayon po, ang iba, ina-upgrade na nila. Oo. Hindi pure native, nagko-cross na rin sila sa puti. Oo. Kasi nga, di ba yung native, lalo na kung talaga ang native natin is slow growth, kinocross nila yan sa puti para mas maganda yung katawan ng ng native. Para siguro dahil 'di ba yung native kilala din sa panganganak nila, medyo konti yung anak 'di ba ng Oo, native. oo. So kapag krinos mo siguro na-upgrade din yung dami ng pag-anak nila. Actually, may mga nag-exist may na. nag-exist na ganun, isang anakan nga, nag-ano nga ng 12 to 16 eh. Oo, kaya yan. So, maganda lang yung management, yung pagpapakain natin, kahit ano po yung pinapakain natin. Syempre, mas maganda ma-utilize ng katawan ng hayop. At dyan po, pumapasok o dyan nating gagamitin yung technology, yung ATV. Para mas maganda yung utilization ng nutrient doon sa katawan ng hayop. Yes. May tanong lang ako, Miss Ana. Pagdating sa nutrition, 'di ba? 'Di ba sa puti pinapakain natin para mabilis lumaki yung commercial feeds. Oo. Ito bang native kapag pinakain natin hinaluan natin ng commercial feeds, maiiba or mababago ba yung paglaki niya, magiging mabilis? Yes, or mai-improve pa yan. Okay. Kasi nga, ang commercial feeds, tandaan po natin, kompleto na po yung sustansya na. So, nasa atin na lang po na sa atin yung sistema natin ng pagpapakain. Oo. At saka yun nga, mas ma-upgrade pa sila kung nasisiguro natin na nayu-utilize ng katawan ng native na baboy yung mga pinapakain natin, yung sustansya dun sa feeds na binibigay. Ayun. So, kumbaga, wag natin iismulin yung mga native. Kasi Oo. yung iba, hesitant siguro mag-alaga kasi, ay, medyo mabagal lang paglaki Paglaki, nito. oo. Pero, di ba, isipin lang din natin, na sa pamamaraan din ng pagpapakain natin pwede nating masabayan yung mga puting lahi. Yes, oo. So, hindi man kasing talagang kung ano yung performance ng puti, pero kumbaga makakahabol sila. At saka, wala naman din sa laki yan Kapag kinatay mo yung native, lalo na kung naka-technology din, masisiguro natin mas lalo pang sasarap yung lasa ng karne niyan. Oo. Kaya nga, yung iba nagpapakain ng mga mulberry, madre de agua. Oo. Kasi nga, nakaka-enhance ang flavor lalo ng meat ng native. Oo, kasi nga marami nga po nagsasabi, lalo na yung mga adult na kumakain ng native, mas gusto pa rin nila yung native na baboy. Oo. Kasi mas yung natural silang. yung Oo. natural na lasa, lumalabas daw po sa native. Ayun, oo. Yan. Kaya, mas maganda pa rin na maglalagay pa rin tayo ng food supplement sa kanila. Magbabigay pa rin tayo ng mga kailangan nilang vitamins. Kasi nga, iba-iba pa rin yung condition ng ating panahon. Oo. So, tinatamaan pa rin sila ng mga sakit para maiwasan to. So, kailangan pa rin yung good management, yung magandang pakain sa kanila, at maganda yung ibibigay nating quality, lalo Yes. ng pakain. Ayan. Oo, kasi may mga ibang universities din po na nag-aaral regarding po doon kasi kadalasan nga po na nagiging problema ng native ay yung parasite para lessen or mabawasan yung ganun. So meron po sila mga pag-aaral na ginagawa. So dito po sa atin, sabayan lang natin ng technology po na nabanggit ni Miss Ana, kahit pa paano along the way ng pag-aalaga natin, nababawasan po yung mga problema na yan. Oo, at saka mabanggit na rin natin yung na-discuss natin last time na yung 1:5, pwede pa rin natin niya ibigay Ayun. o pwede natin gamitin doon sa ating mga native. Ayan. Oo. Kung ano yung
concoction na ibinibigay natin sa puti, ganun din. Yun din. Halos ganun din yung ibibigay natin sa mga native natin. Mas maganda nga dyan, may mga iba yung na gumagamit ng native, natatandaan ko, yung kalahati ng concoction ng 1:5, hinati nila lang yon. So, more on, syempre, marami silang kamote, mga leafy vegetable, yung mga nakukuha sa paligid na, kumbaga, hindi na napapakinabangan o nabibili sa palengke ng mga gulay, pwede nating ilagay yon as haluan natin ng 1:5. Napakaganda ng laki ng mga native nila. Ayan. Bukod po dyan, syempre yung marketing. Pagka naalagaan na natin, lumaki na po yan, saan natin pwedeng dalhin yung ating mga naalagaan o pinalaking native na baboy. Yun nga, may nakausap nga po ako kagabi. Pinag-usapan nga namin tong native na baboy kasi ito yung topic natin ngayon. Sabi niya, alam mo ma'am, ang mataas ang native na baboy dito sa amin ngayon. Sabi ko, oo sir, kasi po yung native na baboy, 11 kilos lang po, pwede mo nang Yun, ibenta yan, pwede mo tama. nang ilitsyon yan. So, hindi mo na kailangan yung patagalin pa ng pag-aalaga. Kasi kapag gain yan na yung weight na gusto mo, pwede mo nang mapakinabangan yan. Yun, oo. At katulad yung mga niluluto ni Marvin Agustin. Yung mga kutsinilyo. Kutsinilyo. Yun, di ba? Oo. Hindi mo na kailangan na ilang weeks, 2 weeks, 1 month. Ay, pwede na lutuin na gano'n, di ba? Mas masarap yung mga native na ganito na baboy na gagawing, anong tawag doon? Kutsinilyo? O yun, di ba? Yung kumbaga kasi yung mga suckling piglets pa, na intake pa lang nila is yung gatas. So talagang kapag kinain mo yun, talagang Medyo malinam na, di juicy. ba? Oo. Kumbaga, pag kinagat mong ganun, natulo na yung ano nila, no? Yung katas. Di ba? Ang sarap. Kumbaga, hindi, healthy, ano pa rin naman yan food kasi nga, sa natural na pag-aalaga natin, hindi naman na kumain ng mga ganung fatty na feeds, diba? Pagkain. So, healthy pa rin. Mas maganda pa rin kainin ng mga tao. Lalo ng mga health conscious, yung diba? mga senior citizen natin, kapag bumibili sila, tinatanong nila, native ba to? Kasi mas gusto namin yung native na baboy. Yan. Ang sinasabi nila, low cholesterol daw. Yeah, diba? low cholesterol. Tsaka hindi lang naman natatapos sa lechon lechon. Marami pang pwedeng gawin sa ating native na baboy. Pwede din natin gawin longganisa, tosino, kung meron kang tindahan o mga lutong ulam. So, pwede mo yan. Kumbaga, ikaw lang yung tindahan na ang kinikater mo lang is mga native na baboy. Diba? Lahat, kare-kare, minudo, paksiw, diba? So, kumbaga, may tatak ka na hindi nagbebenta ng kung anong klaseng baboy, puro native. So, diba? Meron kang legit or branded na native na baboy lang yung iyong kinikater, diba? Ayan. So, marami pa pong pwedeng gawin po dun sa mga native natin na baboy kung gugustuhin po natin, di ba? Katulad ng nabanggit kanina, mga processed foods, pwede po natin gawin yan. At yung iba naman po, yun nga karinderya or di naman, kinakatay talaga nila at yun po ay binibenta ng naka-chop-chop na. Yes, oo. Yan yung napakamadali nating alagaan yung mga native na to. Pero, pwede naman na mag-alaga ka rin na may puti, may halo, pwede naman. Pero yung iba, yung kaya na-discuss po natin to, na pwede rin nating sa mga bago pala nag-aalaga, pwede dito muna kayo magsimula. Kasi kung yun ang mga available na baboy sa inyo, native, pwede nyo po simulan na pag-aalaga sa inyong bakuran. Kasi katulad nga ang nabanggit, hindi na po kayo kailangan ng mataas na kapital, malaking kapital sa pagsisimula pa lang. Or kahit isang ulo lang yan ng native na baboy, pwede kang makapagsimula dyan. Kapag naibenta mo, pwede kang magdagdag dun sa gusto mo na. Yes, oo. At saka, doon sa mga nagsisimula nga, yung nakita ko sa YouTube na ang ganda ng garden niya, pero ang naggagala, mga native na baboy. Oo, nakakatawa kasi yung kanyang kural lang, parang tulugan lang na ando sa gilid, tapos meron siyang magandang garden, pinagagala niyo yung mga native. Ang ganda, kala mo lang, mga pet lang doon. Pinakikinabangan mo na, di para nai-enjoy ka pa kasi pag nakita mo naggagalaan doon sa bakuran mo yung maliliit na mga baboy. Nakakatuwa. Oo, di ba? Parang asil lang. Oo. At least, hindi na tayo nangangailangan lagi ng kapital. Hindi mo na kailangan ng magandang kulungan sa bakuran lang. Lagyan mo ng konting lambat, kawayan, tapos ang pakain mo, kung ano lang ma-available sa'yo, pwede na. At mabebenta mo lang sa
ilang panahon lang pag-aalaga mo, pwede mo na siyang ibenta. So, napakadali lang ng pag-aalaga. Yung minsan, yung 1:5, pwede bang ipakain, alone na lang. Wala na Yes, kasamang oo. commercial feed sa Yes, mga pwede native. naman. Ayan. Oo. And eto po, meron po tayong good news. Babasahin po natin. Yun, Actually, kahapon oo. lang to binigay sa atin. Oo. Bagong user po natin ito. From Jo Marie Mamak po, siya po yung nagbigay sa atin ng good news. Sabi niya po, "Good evening, sir. Totoo po talaga hindi mabaho ang dumi at ihi nila. Hindi ako nag-face mask habang naglilinis sa peg fence. Dati grabe amoy matapang at ang ihi nila masakit sa ilong. Mataas talaga ammonia sa dumi nila. Now, inamoy ko ng malapitan habang umiihi sila, amoy atubi na. Wow. Daghang salamat po, Team Atubi." Ayan. So, tama-tama po yan dun sa pag-aalaga natin ng native. Kumbaga, di ba, pagala, syempre, mas maamoy kasi kinakaykay nila. Yes. Once may technology, may iwasan po yan. Huwag tayo mag-alala dahil nga, sasabihin natin baboy, maamoy, mataas ang ammonia. Once pero may technology po, ayan po, yung bago nating user, gumagamit, siya po nagpatunay na talagang marilesin po yung mga amoy, yung masangsay ng amoy ng dumi ng baboy. At saka yung mga dumi nila, kapag naka-technology po, kahit dahil pag-aala sila, tapos may mga tanim kayo, doon na sila dumumi, okay na po yun, as fertilizer nyo na po yun doon sa Oo, mga halaman instant nyo, na. instant Yes. na, hindi mo na kailangan maglagay ng iba. So yun pa lang po, dahil naka-technology pa po yung kanilang inaalagaan, so mas ma-absorb ka agad nung halaman yung dumi nila. As fertilizer. Yes, Yun. o kaya isa po yan si Sir Jo Marie, maraming pong salamat. At kayo din po, doon sa mga nakatry na o matagal na kong gumagamit, pwede po kayo mag-comment dito po sa aming page, sa aming messenger, para at least nasi-share po natin sa ating mga ibang farmers, sa ating mga netizen, doon sa mga nag-i-inquire, doon sa mga curious na ano ba yung itong technology. Yes. At least, masasabi po natin kung ano pong kagandahan na idudulot nito sa atin. Ayan. Tsaka later on, di ba, kapag na-master na nila yung pag-aalaga, lalo na sa native, pwede na rin silang pumasok sa breeding. So, mag-aalaga na sila, Oo. magpaparami, magbebenta ng mga walay na biik, ayan. O kaya, pwede rin silang mamili doon na gagawin nilang inahin ulit. So, makakapagparami sila using yung ating native pigs. Yes, opo. At saka kung may mga question po kayo, pwede po kayong tumawag sa amin. Contact number. So, ito po yung ating mga contact number, 0939-917-2858, 0917-540-8887, 0917-875-4262, at 0917-502-1007. At yung ating landline po, 8842-3003. At kung kayo naman po ay OFW at gusto pong makipag-connect sa amin, ang available lang po sa inyo is WhatsApp or Viber. Ito po yung ating contact number, 0939-917-2858. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito, especially yung may mga existing na inaalaga ang mga native at may mga naghahanap po na mabibilhan nila ng pagsisimulan nilang alagaan. So, magkakatulungan po tayo dito. I-post nyo lang po yung mga produce ninyo, yung mga gusto nyong ibenta, at may mga members din po na nag-i-inquire. So, magkakatulungan po. Yung mga may questions po, i-post nyo lang din po yung mga tanong at may mga sasagot din po sa inyo dito. Ayan At syempre po, huwag niyong kalimutan na i-visit ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, ayan po, nakalagay din po dyan yung mga information tungkol sa technology at iba pang products. At kung may mga upcoming events, ay ipopost din po namin dyan sa aming website. So, may mga question din po kayo. May forum section po dito sa aming website. So, i-post nyo lang po ang inyong mga tanong. Yun. At saka syempre, huwag niyong kalimutan i-visit yung ating YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng ating mga topic ng mga nakaraan, yung mga farmer stock pa. So, pwede niyo po yan panoodin ulit. At kung meron po kayong mga question, pwede po kayo mag-comment dyan. So, syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yes. At i-follow niyo po kami sa aming TikTok account. Nako, ang dami na po. Maraming po. Salamat doon sa nag-review. At syempre, huwag niyo po kaming kalimutang i-follow yung aming Team Atovi
na TikTok. Ayan. At Atubi Nanotech. At Ayan. nako, ang tabayanan nyo, malapit na magti-TikTok po kami tatlo doon. Yes, Ayan. abangan nyo po yan. Abangan nyo yan. So maraming pong salamat sa inyong konting oras na panonood sa amin at kahit papano ay nadulutan namin kayo ng konting kaalaman dito sa aming topic na native na baboy. Yan. Hanggang sa susunod po na Sabado, sana po ay hindi kayo mawawala at muli po kaming magbabalik. Oh, Yan, yes. dito po sa Usapang Agrikultura. Paghahayupan At pangisdaan.